sinasabi ninyo, hindi ko pa rin gugustuhin sumama sa inyo. Mga masasama kayo eh. Pinatay ninyo ang mga walang kamuhang-muhang na bata. Oh, ano, Maria? Akala mo pa matatalo mo ako porket bumalik na ang kapangyarihan mo bilang isang engkanto? Kung gano'n, magkakamatayan muna tayo bago mo yun magawa, Stong. Isang magandang araw po sa mga kayanggaw na nakikinig ngayon sa channel na ito. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari noong ako'y 12 anyos pa lamang. Kung paanong nalaman ko ang buong katotohanan tungkol sa tunay kong pagkatao at kung ano ang kaugnayan nito sa mga aswang. Hayaan niyo po akong isalaysay sa inyo ang nangyari. 38 taon na ang nakakaraan. At upang mas maunawaan po ng lahat, ako nga po pala si Eloy at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Panggalpo! Aling Sol! Tulong po! Tulungan niyo po kami! Abay, Pangga, parang si Onyok yun ah. Abayo, oo nga, siya nga yun. Bakit naman kaya sumisigaw yun? Halika nga't labasin natin. Baka kung ano nang nangyayari doon. Onyo, abay bakit nagsisisigaw ka dyan sa labas? Nang ganito ka aga, ano ba problema mo? Eh kasi po, yung kapatid ko po, pag-gising ko, nanginginig na siya. Pero nung kapain ko po yung noon niya, wala naman siyang lagnat. Isang Sabado ng umaga, nang humahangos na tumungo sa bahay namin si Kuya Onyok. Pawisan siya at bakas ang pagkataranta sa mukha niya. Marahil na nagtataka kayo kung bakit sa mga magulang ko, doon siya humihingi ng tulong. Para po sa kaalaman ng lahat, parehong albularyo po kasi yung mga magulang ko. At ng mga panahong yun, sila lang ang mga albularyo sa bahay namin. Siya sadali lang at kukunin ko lang yung mga gamit namin. Panggamaw na kayo ni Onyok dun sa kanila at susunod na lang ako, ha? Sige, bilisan mo ha. Diyos ko naman, ano naman kaya nangyari sa batang yun? Ay, Nay, ako na pong magdadala niyan. huwag ka nang sumama, anak. Dumito ka na lang at bantayan mo itong bahay. Inay, gusto ko lang din makita si Ina. Kaya sige na po, payagan niyo na po akong sumama. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. O sana, tara na. Pakihawakan muna itong bayong ko at isasara ko lang itong pinto. Mabilis ang bawat hakbang namin ni nanay nun. Makarating lang agad sa bahay ni na Kuya Onyok. Pagpasok namin doon, nadat na naming sobra ng nanginginig si Ina. Namumutla na rin ito at nanunuyo ang mga labi. Hindi naman mapakali ang binata dahil sa nangyayari sa kapatid niya. Diyos ko, Mondolfo. Ano na po kaya nangyayari sa kapatid ko? Ina! Ina! Ano nangyayari sa'yo? Hayaan mo lang siya iyo. Mas lalo lang lalala ang nararamdaman niya kapag nilapitan mo siya. Maya-maya ay lilipas na rin yan at saka namin siya gagamutin. May nakikita ako, Eloy. Mayumi, kanina ka pa ba nandyan? Shh! Oo, kanina pa ako dito. Sumamba ako kay Mang Dolfo nang malaman kung may nangyari kay Ine. Pero anong sabi mo? May nakikita ka? Oo. Teka, may gagawin ako sa mga mata mo para makita mo din. Lumapit nga ako kay Mayumi nun at pagkatapos ay pinapikit niya ako. Sumunod naman ako. Marahan niyang hinaplos ang nakapikit kong mga mata at nang magmulat ako, nakita ko ang isang itim na paru-paro na nakadapo sa noo ni Ina. Oo nga, nakikita ko na. Pero paano mo? Malalaman mo rin kalaunan. Pero naiisip mo ba yung naiisip ko? Marahil lang itim na paru-paro na yan.
Yan ang dahilan ng pagkakasakit ni Ina. Oo, tama ka. Kung ganun, anong gagawin natin, Mayumi? Sasabihin ko na ba kina nanay ang tungkol sa paru-paro? Mabuti pa sabihin mo sa kanilang tawasin nila si Ina para malaman nila kung sino nga bang gumagambala sa kanya. Onyo, iho. Hindi ba't umulan kahapon? Naulanan ba tong kapatid mo? Opo. Pero imposible naman pong dahil lang sa ulan. Nangingisay na kagad yung kapatid ko. At saka tingnan niyo po, wala naman siya lagnat. Iyo, hindi porket hindi na siya mainit, ibig sabihin wala siyang lagnat. Minsan may mga lagnat na lunod, yung bang nasa loob. Pero Nay, Tay, tatawasin niyo pa rin po si Ina, di ba? Oo naman anak, titingnan lang namin ang lahat ng anggulo para malaman kung ano ba talagang maaaring naging sanhi ng pagkakasakit nitong kaibigan mo. Buti naman. Bakit anak, may problema ba? Kasi po, may nakikita po akong paru-parong nakadapo sa noon ni Ina. Ayun po, oh. Ano? Itim na paru-paro? Wala naman ah. Eloy ah, tama na yan, masamang biro yan. Hindi naman po ako nagbibiro eh. At mas lalong hindi po ako nagsisinungaling. May paru-paro po talaga sa noon ni Ina. Magdulpo, Aling Sol. Hindi po ba ang ibig sabihin ng itim na paru-paro ay pagtalaw ng namayapang kaanak? Hindi po kayo si nanay yan o si tatay? Sinusundo na po kayo si Ina? Hindi naman siguro, iho. Hayaan mo, tatawasin namin siya para malaman natin kung may kaugnayan nga ba yung sinasabi ni Eloy na mga itim na paru-paro sa pagkakasakit ni Ina. Pero nagtataka ako kung paanong si Eloy lang ang nakakakita ng paru-parong yon. Nakikita ko din po. Paano? Teka, ibig sabihin, sa mga bata lang nagpapakita yung paru-paro? Kung ganoon, posibleng isang engkantong itim ang dahilan kung bakit nagkakasakit si Ina. Isang dalakit o mahumanay. Nang sa wakas ay tumigil na sa panginginig si Ina, saka naman siya inasikaso ni nanay. Si tatay naman ang nagsagawa ng pagtatawas sa kanya. Ilang sandali lang ay natapos na rin si tatay at nagulat kaming lahat sa resulta. Hindi pa aaari. Diyos ko, tama bang nakikita ko, Pangga? Oo, Pangga. Ano po nakikita ninyo? Isang itim na engkanto po ba talaga may gawa nito sa kapatid ko? Hindi, iho. Dahil ang itim na paru-parong sinasabi nila na nakadapo ngayon sa noo ng kapatid mo, pagmamay-ari yan ng isang mangkukulam. Mangkukulam? Ibig sabihin, kinukulam po si Ina? Ganun na nga, anak. Pero huwag kayong mag-alala. Kami ni Sol ang bahala sa mangkukulam na yan. Ibabalik namin sa kanya ang sakit ay binigay niya kay Ina. Ngunit bago pa man makagawa ng aksyon si nanay at tatay, may narinig naman kaming mga komosyon sa labas. Nagtaka kami, kaya naman kagad kaming sumilip sa bintana at nakita namin ang mga taga-baryo. Bit-bit ang kanilang mga anak na walang malay at parang papunta sila sa bahay namin. Pangga, ikaw na muna bahala kay Ina. Pupuntahan ko lang sila para malaman ko kung ano pa talaga ang totoong nangyari. May mga paru-paro din po sila sa mga noon nila, Nay. Totoo ba, anak? Opo, Aling Sol. Totoo po yung sinasabi ni Eloy. Pero paano kayo lang nakakakita ng mga paru-parong yan? Naghintay din ako sa magiging sagot ni Mayumi noon. Subalit na natili lamang siyang nakatingin sa labas ng bintana. Nang bumalik si tatay, sinabi niyang katulad din ng nangyayari kay Ina ang nangyari sa mga bata. Kung ganun, mauna ka na sa bahay para magamot mo sila. Ako na muna dito kay Ina. Kapag tapos na ako dito, saka ako uuwi para tulungan ka. Sige, Pangga. Ganun na lang ang gawin natin. Eloy, samahan mo si Mang Dolfo. Ako na lang maghihintay kay Aling Sol. Oo, sige. Pagdating nga namin sa bahay, marami ng tao ang naghihintay at nakapila. At lahat sila
magkarga ang kanilang mga anak o kapatid na lupaypay at ni hindi makamulat ng mga mata. Pero hindi nakaligtas sa paningin ko ang mga itim na paru-parong nakadapo sa kanilang mga noo. Halina ho kayo. Magsiupo muna kayo rito at titignan ko ang kalagayan ng mga anak ninyo isa-isa. Mukhang mga nagpapalaganap ng salot sa baryong ito. Kaya gagawin namin ang lahat para matukoy kung sino o ano yon. Tay, gusto ko pong tumulong. Sige anak. Ikaw ang gagawin kong alalay ngayon Marami tayong pwedeng maging pasyente ngayon kaya dapat mabilis ka. Opo. Sige, magsisimula na tayo. Tinatawas na ni tatay ang pangalawang pasyente nang dumating si nanay at Mayumi. Si nanay na ang gumamot sa ibang mga pasyente at si Mayumi naman ang tumutulong sa kanya. Bandang 4:00 na ng hapon nang matapos si nanay at tatay sa paggagamot at iisa lang ang naging resulta ng pagtatawas nila. Ay, mukhang mahirap to, Pangga. Lahat ng mga bata pinupuntirya ng mangkukulam. Kung gano'n bakit hindi tinatablat si Eloy? Maging si Mayumi? Ano ka ba? Ipagpasalamat na lang natin na hindi sila nagkasakit. Kasi kapag nagkataon tayo pa rin ang mahihirapan. Pero masama po yun. Dahil magagalit po yung mga tao sa inyo at palalayasin nila kayo dito sa baryo. Ano ka mo, Iya? Magagalit ang mga tao? Opo. At kapag napansin nilang hindi nagkasakit si Eloy, baka isipin nilang kayo yung dahilan ng pagkakasakit ng mga anak nila. Para mas dumami ang donasyon nyo at hindi na kayo mahirapan pang humanap ng pagkakakitaan. Pero hindi naman sa pilitan ng pagbibigay ng donasyon basta tao sa puso. Pero kahit po para sa inyo hindi ganun yung intensyon nyo. Ganun pa rin po yung iisipin ng mga tao. Kung gano'n, mukhang kailangan natin mag-ingat. Pero paano? Nag-aaral itong si Eloy kaya makikita pa rin siya ng mga tao. Huwag na muna natin siya papasukin sa paaralan at sabihan na lang natin ang kanyang guro na hindi na muna siya makakapasok dahil sa sakit na kumakalat dito sa baryo. Baka mahawa pa ang ilang bata sa eskwelahan at mas lalo pang dumami ang mga magkakasakit. Tama. Sa tingin ko rasonable naman yon. Pero pati rin naman po si Yumi hindi nagkakasakit Malakas kasi ang resistensya ko Huwag ka na lang kumontra. Para din naman to sa ikabubuti mo Grabe ka naman. Kung makapagsalita ka, dahil mo pa'y matanda Simula nga ng araw na yon, hindi na muna ako pinapasok ni nanay sa eskwelahan. Anila, hindi na muna ako papasok hanggat hindi pa gumagaling ang ibang mga batang naapektuhan ng salot na dulot ng mangkukulam. Ilang araw naman ang nakalipas, bumisita sina Kapitan Estong sa mga taga-baryo at nagbahay-bahay. Tao po! Kadolpo! Oh, Kapitan. Kayo ho pala. Teka lang, bubuksan ko yung tarangkahan. Kumusta ho? Ano ho natin, Kapitan? Naparito lang kami upang magabot ng kaunting tulong para sa mga taga-baryo. Nabalitaan kasi namin ang mga nangyari sa mga kabataan dito. At sinadya ko na rin kayo para malaman kung ano na ang lagay nila. Ganun ho ba? Ay siya, haliw muna kayo sa loob at mainit dito sa labas. Sige ho, upo lang kayo dyan. Gusto niyo ho ba ng maiinom? Kahit tubig na lang. Ay siya, sandali lang ho, kukuha ko kayo. Magandang araw ho sa inyo, Kapitan. Dolpo, kamusta ka na? Naparito ako para alamin ang lagay ng mga bata. Yung anak mo ba, kamusta? Sa awa naman ho ng Diyos, hindi pa po natatabla ng sakit ang anak ko. Ganun pa. Teka, paano naman nangyari ang anak mo ang hindi tinatabla ng sakit? Hindi lang naman po ang anak ko ang nag-iisang hindi nagkakasakit sa baryong ito. Maging yung kaibigan niyo si Mayumi, hindi rin nagkakasakit. Ganun ba? Siya,
bago ko makalimutan. Ito nga pala ang konting tulong ko sa inyo. Pasasalamat na rin niya dahil patuloy ninyong tinutulungan ang mga tao dito sa baryo. Mga albularyo ho kami, Kapitan. At layunin ho talaga naming tumulong na walang hinihintay na kapalit. Nakita ko kung paano humigpit ang hawak ni nanay sa baso nun habang nakikinig sa usapan ni tatay at Kapitan Estong. Ilang sandali pa, bumuntong hininga siya at saka lumakad na pabalik sa sala kung nasa ng dalawa. Ako naman ay umalis na sa pwesto ko. Isinara ang pinto ng kwarto at dumiretso sa higaan. Ilang araw pa ang lumipas at nabuburyo na ako sa bahay dahil nga hindi ako makalabas. Oh, parang problemado ka. Nakakaburyo na kasi dito sa bahay. Hindi man lang makalabas. Siguro marami ng bunga yung puno ng bayabas doon sa may pastulan. Naku, sigurado nga yun. Baka nga nag-aamoy putok na yung mga yun dahil sa sobrang hinog eh. Uy, grabe ka naman sa amoy putok. Bakit? Totoo naman ah. Mabandot naman talaga yung amoy ng hinog na bayabas. Pero alam mo ba? Hindi pa. Hindi pa nga kasi ako tapos sumasabat ka naman kaagad dyan eh. Ano ba kasi yun? Ito na nga. Yung mga batang may paru-paro sa noo, mas lalong lumalala yung sakit nila kapag nilalapitan sila ni na Mang Dolfo at Aling Sol. Natigilan ako sa sinabing yon ni Mayumi. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, ngunit isa lang ang sigurado ko. May kakaiba kay Mayumi. Dahil nga bata pa ako noon, imbis na magtaka ay mas namangha pa ako sa kaibigan ko. Para kasing may superpower siya. Katulad ng mga napapanood ko sa TV ng mga kapitbahay namin noon. Ano? Anong ibig mo sabihin lumalala, Yumi? Nakikita ko nagbabago ang anyo ng mga paru-paro sa noo ng mga bata, Eloy. Yung mga pakpak nila nagsisimula ng mapuspos. Ano naman ibig sabihin nun? Tara, samahan mo ko. Punta natin yung bahay ng mga bata. Ikaw na mismo yung tumingin sa kalagayan nila. Pero baka makita ng mga tao. Di ba sabi mo kapag nilalapitan sila ni nanay, mas lalong lumalala yung sakit nila? Kapag nakita nila na wala akong sakit, baka mangyari yung sinasabi mo magalit sa amin yung mga tao. Oo nga, pero may paraan ako para hindi ka makita ng mga tao. Anong paraan naman yan? Basta sumama ka na lang, bilisan mo. Teka, baka pagalitan ako ni nanay. Kapag nalaman nilang lumabas ako ng bahay, yari ako. Yumi, uy, teka lang naman. Huwag mo ko hilain, matatapa ako. Wala na nga akong nagawa nun kundi ang magpatianod ng hawakan ni Mayumi ang kamay ko at hilain ako palabas ng bahay. Una kaming pumunta sa bahay ni na Kuya Onyok. Palihim kaming pumuslit sa likod ng bahay nila at saka tinungo ang gawi kung nasa ng kwarto ni Ina. Mababa lang kasi ang bahay nila, kaya maaabot namin yun kapag tumingkayad kami. Tingnan mo, halika. Bilis! Hala, bakit ganyan yung kulay ni Ina? Bakit masyado na siyang maputla? Sabi ko nga kanina, di ba, tingnan mo yung paru-paro sa noo niya. Hala, yung mga pakpak ng paru-paro, napupuspos. Parang unti-unti nang napupulbos ah. Sigurado kong indikasyon na yan ng paglala ng kalagayan niya. Kapag tuluyan ang naglaho yung paru-paro na yan, baka pati si Ina bawian na rin ng buhay. Nagulat ako sa sinabi ni Mayumi. Ayokong maniwala sa mga sinasabi niya noon dahil paano nga naman niya malalaman kung hanggang saan lang ang buhay ng isang tao, bata lang naman siya, nakatulad ko. Ngunit nang may marinig akong palahaw mula sa di kalayuan, kagad akong napatakbo. Dahil sa kuryosidad, hindi ko na naisip pa ang maaaring sabihin ng mga tao pag nakita nila ako. Hala, si Aling Marta yun ah. Saka yung anak niya, putlang-putla na. Tingnan mo maigi yung bata. Ang nakikita mo. Walang paru-paro sa noo niya. Teka,
Ibig sabihin ba nun? Tama ako. Pag unti-unti nang napuspos ang pakpak ng paru-paro, tuluyan na ito maglalaho. Pag nangyari yan, mabawian na ng buhay ang taong dinapuan ng paru-parong yun. Ano? Kung ganun, si Ina. Nako, anong nangyari sa anak ni Aling Martha? Bakit namumutla siya? Or patay na ba siya? Minerva! Papa! Anong nangyayari dito? Tingnan niyo ho, yung anak ni Aling Martha parang wala ng buhay. Ano? Bakit hindi nyo kagad dinala sa ospital? Dan, ihanda mo ang sasakyan at nang mahihatid na sa ospital itong bata, bilisan mo! Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Wala nang buhay ang bata. At kahit ano pa ang gawin mo, hindi na may babalik ang buhay niya. At sino ka na bang matanda ka? Teka nga, parang bagong mukha ka. Hindi ka taga rito, ano? Hindi sumagot ang matanda at sa halip ay nilapitan niya ang patay na batang nooy kalong ni Aling Martha. Hinawakan niya ang noo nito at saka may ibinulong. Halos lahat ng mga taong nakikisyoso noon ay nasa kanya lang nakatingin. Sa lubong naman ang makilay ni na Kapitan Estong at Ate Minerva habang nakatunghay din sa ginagawa niya. Ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Bigla kasi siyang hinila ni Kapitan Estong palayo sa bata at itinulak. Hala, si Lola! Lola, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, iho. Ikaw na matanda ka. Ano binubulong-bulong mo dyan, ha? Siguro, ikaw ang may gawa nito sa mga bata dito sa baryo. Ano, umamig ka na? Katulad nga ng sabi mo, siguro, ibig sabihin, wala kang pruweba na ako ang may gawa nito sa kanya. Kitang-kita ko kung paano umigting ang panga ng kapitan na parabang pinipigilan niyang magalit sa harap ng maraming tao. Napangisi ang matandang babae at saka nagsimulang maglakad palayo. Hindi na rin ako nagtagal doon dahil kagad na akong hinila ni Mayumi at inayang umuwi. Saktong pagpasok namin sa kawayang gate ay palabas din si tatay at nang makita ko, kagad niya akong hinila papasok sa bahay. Saan ka galing, anak? Hindi ba't kabilin-bilinan namin ng nanay mo na wag kang lalabas na bahay? Bakit mo kami sinuway? Kasi po tay, may nalaman po ako tungkol sa mga bata nagkakasakit dito sa baryo. At ano naman ang nalaman mo? Yung mga paru-paro po na nakadapo sa noo ng mga bata. Unti-unti pong napupuspos yung mga pakpak nila. Tapos po, ang sabi naman po ni Mayumi, kapag tuluyan na ng laho yung paru-parong nakadapo sa noo nila, pati po sila mawawala na rin. Anong ibig mo sabihin na mawawala? Yung anak ni Aling Martha, binawian na po ng buhay kani-kanina lang. Kasi po, nawala na yung paru-paro sa noo nila. Tang sabi po ni Mayumi, kapag po lumalapit kayo ni nanay sa mga bata, imbis na gumaling po sila, mas lalo pong lumalala yung kalagayan nila. Natahimik si tatay sa sinabi ko. Marahan siyang sumagot ng hininga at saka ako hinawakan sa magkabilang balikat. Diretso lang ako nakatingin sa kanya, naghihintay sa anumang sasabihin niya. Hindi ko talaga alam kung bakit nangyayari ito sa mga bata. Bagay kami ng nanay mo nahihirapan na rin. Ngayon lang kami nahihirapan ng gusto sa panggagamot. At sa bawat araw na nakikita namin para walang pagbabago sa kalagayan ng mga bata, nangihina na rin kami. Hindi po ba tumatalab sa mangkukulam yung pagbabalik nyo ng sumpa sa kanya? Kasi, imbis na siya po yung manghina, mas lalo siyang namimiktima dito sa baryo eh. Nagalit po siguro siya dahil kinukontra ninyo ni nanay yung kulam niya. Hindi ko na rin alam, anak. Wala ka sa pakiramdam kung naibalik ko na sa kanya ang sumpa. Nagtulong kami ng nanay mo dyan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganito pa rin siya kalakas na halos buong baryo ay idinamay na niya.
May napapansin po ba kayong kakaiba sa mga kabaryo natin, Day? Baka po kasi taga rito lang yung mangkukulam na yun eh. Simula pa nung unang araw ng pagkalat ng sakit dito sa baryo natin, nagsimula na rin ako magmasid sa mga tao. Pero wala sa kanila ang nakitaan ko ng sintomas na pagbabalik kulang. Kaya posible rin hindi taga rito yun. O di kaya naman, may taga rito na nais gumanti kaya nakipag-ugnayan sa isang mangkukulam sa labas. Kung ganun po, sino naman po kaya yung nais niyang gantihan? Oh, ano yung pinag-uusapan ninyo? Eloy anak, mag-uusap tayo mamaya ha. Ikaw, may kasalanan ka. Hindi sa akin, kundi sa sarili mo. Naguluhan ako ng bahagya sa mga sinabing yon ni nanay. Ngunit nanatili na lang akong tahimik habang nagmamasid sa mga ginagawa nila. Nagluluto kasi noon si nanay ng ulam at nang kumakain na kami, sa kanya ako kinausap. Bakit ka lumabas ng bahay? Paano kung napansin ka ng mga kababaryo natin tapos iba ang isipin nila? Lalo ngayon ni malakas ka pa rin at hindi man lang dinapuan ang sakit na kumalat dito sa baryo. Gusto ko lang po sanang malaman ang kalagayan ni Ina. Kasi po, natatakot po ako sa sinabi ni Mayumi na kapag naubos na yung pakpak ng paru-paro, kasabay na rin po nitong mawawala ang buhay ni Ina. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo anak. Pero inilalagay mo sa panganib ang sarili mo. Hindi mo ba alam na masasaktan kami ng tatay mo pag may nangyaring masama sa'yo? Sorry po, Nay. Basta't huwag mo na ulit kaming susuwayin ng nanay mo. O siya, sige, kumain ka na dyan, ha? Lumipas ang ilan pang mga araw at unti-unti na ring nawawala ng buhay ang karamihan sa mga bata sa baryo. At ang sinisisi nila, yung matandang babae na dayo sa lugar namin. Isang gabing maalinsangan, pabiling-biling ako sa higaan at pakamot-kamot dahil talagang mainit. Kahit na nakahubad na ako ng pang-itaas. Bumangon ako para sana alisin ang kulambo. Nang makarinig naman ako ng ingay mula sa labas, kaya naman napasilip ako sa bintana. Hala, bakit may mga dalang sulo yung mga tao? Sa mga itaklin. Teka, ano kayang gagawin nila? Ay, Diyos ko, Pangga. Ano naman kayang gagawin ng mga tao? Saan kaya punta nila? Mukhang yung matandang dayo ang pakay nila. Hindi ba't doon siya nanunuluyan sa abandonadong kubo sa gitna ng bukid? Mukhang doon papunta ang mga tao. Tingnan mo, nangunguna pa talaga sa kanila si Kapitan Estong. Ay, Diyos na mahabagin. Iligtas mo po nawa ang matandang babaeng yun. Dito ka lang, Pangga. Nag-aalala lang ako sa maaaring gawin nila sa matandang yon. Hindi maaatim ng konsensya kung hayaan lang sila na gawin nila yon. Kung pwede namang, may gawin ako para pigilan sila, hindi ba? Pero Pangga, kapati ikaw madamay pa sa galit nila. Paano na lang kami ni Eloy kapag pati ikaw? Pati ikaw. Pangga, hindi mangyayari ang iniisip mo. Ipagdasal mo na lang na sana pareho kami iligtas ng Panginoon. Huwag ka na umiyak. Babalik ako. Babalik ako, Pangga. Pangako ko yan. Sige Pangga, hihintayin ka namin ni Eloy. Mag-iingat ka. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto sa labas. Pagkatapos noon ay ang mahinang paghagulgol ni nanay. Alam kong nag-aalala siya sa maaaring mangyari kay tatay at ganun din ako. At dahil nga bata pa ako, syempre may mga desisyon akong minsan nakakainis. Dahil lumalabas na sinusuway ko ang mga magulang ko. Ngunit nais kong makasigurong ligtas si tatay. Kaya naman, inila ko ang pinto ng kwarto ko at pagkatapos ay binuksan ang bintana. Tumalon ako ron at palihim na sinundan si tatay. Oh, sino naman kaya yun? Parang wala namang ibang taong nakasunod sa akin eh. Baka guni-guni ko lang yun. Ay, guni-guni ko lang siguro nga talaga yun.
Eloy! Nandito ako! Mayumi! Oh, ikaw pala yun! Teka, anong ginagawa mo rito? Mamaya ko na sasabihin. Pero, ikaw, anong ginagawa mo dito? Base sa nakikita ko, sinusundan mo ng palihim si Mang Dolfo eh. Nag-aalala kasi ako sa kanya eh. Tapos naawa ako kay nanay. Narinig ko siyang umiyak kanina nang umalis si tatay. Kaya hindi ako makatiis, kaya sinundan ko siya. Kahit kailan ang kulit mo talagang bata ka. Yung ibang mga bata nga takot lumabas paggabi tapos ikaw. Eh, naku. Ang mabuti pa sumama ka na lang sa akin. Baka kung ano pang mangyari sa'yo dyan eh. Pero si tatay, Shh! Makakarating siya ron ng ligtas. Halika na. May alam akong shortcut. Para naman hindi ka makita ng tatay mo. Kasi kapag nalaman niyang sinusundan mo siya, alam mo na kung anong mangyayari. Napanguso na lang ako doon dahil may punto naman talaga si Mayumi. Pagagalitan naman ako ni tatay oras na malaman niyang lumabas ako ng ganong oras ng gabi. Kaya naman sumama nga ako sa shortcut na sinasabi ni Mayumi. At ilang sandali lang ay nakarating na rin kami sa kubong nasa gitna ng bukid. Matataas na ang tanim na mga palay noon, kaya doon ako nagtago. Hoy, Mayumi, halika rito. Baka mamaya may makakita pa sa'yo dyan eh. Hindi nila ako makikita dito, no? Madilim sa parting to, kaya duda kung mapapansin pa nila tayo. Halika na! Makangati ka pag diyan ka nagtago. Bilisan ninyo mga kasama! Baka matunugan pa tayo na matandang tayo na yon at makatakas pa siya! Ala, nandiyan sila, Mayumi. Si Lola, baka kung anong gawin nila sa kanya. Natatakot na ako noon sa maaaring mangyari. Ngunit nang tumingin ako kay Mayumi, hindi ko mabasa ang reaksyon niya. Nakapako lang ang tingin niya sa mga taong noon ay malapit nang makarating sa kubo. Nang muli akong bumaling sa gawi ng mga tao, nakita kong naabutan na sila ni tatay. Hoy, matandang makukulap! Lumabas ka na riyan ngayon din! Wala ka ng takas kayo, kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na lang na matiwasay! Sandali! Sandali! Bakit nyo ba ito ginagawa sa kanya? Wala naman siya ginagawang masama. Ano? Sa tingin mo ba talaga wala siya ginagawang masama? Siya nga ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa baryo natin. Simula na dumating yung matandang salot na yan, nagsimula na magkasakit at magsimatay ang mga kabataan dito sa baryo. Si Megunda naman ang iba pang mga taga-baryo sa sinabi ni Kapitan at ang ilan ay nagmungkahing sunugin na lang ang matanda. Hindi ko akalaing ganun lang kadali para sa kanila ang magbitiw ng ganung salita. Gayong wala naman silang pruweba na ang matanda nga ang may gawa nun. Kapitan, mga kabaryo, walang kasalanan na matandang tayo sa nangyayari dito sa baryo natin. Walang kasalanan? Hindi ba't sabi mo, isang mangkukulam ang tumatrabaho sa mga kabataan dito sa baryo? Ayan ang mangkukulam mo, pero bakit pinagtatakpan mo pa rin siya? Oo nga, pero sinabi ko na sa inyo na hindi siya yon. Wala akong nararamdamang negatibong enerhiya na galing sa kanya. Kaya pakiusap naman, hayaan nyo na siya. At bakit mo siya pinagtatanggol, ha? Masamang tao yan, Dolpo. Isipin mo naman ang mga magulang na nawala ng anak dahil sa kagagawa ng magkukulam na yan. Alam ko na. Naaalala ko na, mga kasama. Hindi nga pala tinatablan ng sakit ang anak mo, hindi ba? Baka naman kasabot ka ng matandang yan. Kaya mo siya pinagtatanggol, ano? Hindi. Walang katotohanan ang mga sinasabi mo. Kung hindi man tinatablan ng nakamamatay na sakit ang anak ko, yun ay dahil sa may proteksyon siya. At ang proteksyon na yun, ang dahilan kung bakit nakakaya na katawan ni Eloy na labanan ng anumang sakit na nais pumasok sa sistema niya. Kasi nung kalingan, ang galing mo talagang mag-imbento na kwento, ano? At kung hindi ka kasabot na matandang yan, baka naman magkamag-anak kayo, ano? Oo nga, kaya nagkasakit ang mga kabataan dito maliban sa anak mo.
ay dahil kamag-anak mo ang matandang mangkukulam na yan. Hindi! Hindi totoo yan! Naaawa lang talaga ako sa kanya dahil matanda na siya. Matanda na siya para danasin ang mga ganitong bagay mula sa inyo! Nakakasama, kayo na ang umusga. Naaawa siya sa matandang mangkukulam na yon. Pero sa mga anak ninyong binawian ng buhay dahil sa sakit na ikinalat dito ng matandang yan, hindi siya naaawa. Mula sa pwesto namin ni Mayumi ay rinig pa rin namin ang usapan ng mga tao. Kitang-kita ko rin ang bakas ng takot sa mukha ni tatay habang pinipilit niyang kumbinsihin ang mga tao. Ngunit tila ba sarado na ang pag-iisip ng mga ito dahil sa pagmamanipula ni Kapitan Estong. Uy, Mayumi! Wala pa ba tayong gagawin? Kung sakaling magpakita tayo sa kanila, baka naman magbago pang isip nila. Malabo yun, Eloy. Mas lalala pa nga ang sitwasyon oras na magpakita ka sa kanila eh. Ano palang dapat natin gawin? Wala. Dahil ang totoo, wala naman talaga sa kubungin si Lola Maria. Lola Maria? Oo. Maria yung pangalan ng matandang babae. Kung ganun pala, wala na tayong dapat ikabahala kasi wala naman dyan yung taong hinahanap nila. Sandali. Dito ka lang ha. Ako nang kakausap kay Mang Dolfo. Sasabihin ko sa kanya yung totoo kaya huwag kang aalis dyan. Naintindihan mo ba? Sige. Nang sa daling yon, pakiramdam ko ay hindi si Mayumi ang kausap ko. Para kasi siyang matanda kung magsalita. Ngunit kahit ganon, sinunod ko pa rin ang sinabi niya at nanatili sa pwesto ko. Hindi ko alam kung paano nagawa ni Mayumi na pumunta kina tatay. Ngunit nakita ko na lang na may ibinubulong na siya rito. Ilang sandali pa nga lang matapos yun, kusa nang gumilid si tatay para paraanin ng mga taong may dalang sulok. Yan, ganyan nga! Buti naman ang pag-isip-isip mo kung sino talagang dapat mong panigan, Dolpo. Ano ba kasama? Sunugin na natin ang bahay na magkukulam na yan! Mang Dolfo, tara na po. Hayaan na po natin sila sa gusto nila. Oo ka. Sige, tara na. Nang makita kong paparating na sina Mayumi at tatay sa gawi ko, pinagpag ko ang mga damit ko at saka sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Nagulat pa siya noon nang makita ko, saka napatingin sa gawi ni na Kapitan. Nang makitang hindi sila nakatingin sa direksyon namin, kagyat niya akong hinila papunta sa maliit na gubat kung saan may daraanan pa uwi sa amin. Ngunit bago kami pumasok doon, nakita pa namin kung paano sila ba ni na Kapitan at ng mga tao ang kubo. Sinasabi ko na nga ba't may tinatago kasamaan ng budhi. Ya, Kapitang Estong na yan eh. Hayaan niyo na po siya. Ang importante wala po siyang masasaktan na ibang tao dahil sa pagsunog nila dun sa kubo. O siya, tara na bago pa nila kayo maabutan dito sa labas. Kapala Mayumi, paano mo nalaman na wala ron sa kubo ang matanda? Nakita ko lang po siyang umalis kanina palabas ng baryo. Kaninang takip silim pa po yun eh. Kaya rin siguro hindi siya napansin ng ibang mga tao dahil medyo madilim na nun. Kaya pala. Siguro nakaramdam din siya na may masamang mangyayari sa kanya kaya siya umalis. Siguro nga po. Nang makauwi kami, nasa kwarto pa rin si nanay, kaya agad akong pinapasok ni tatay sa kwarto ko. Narinig ko pa kung paanong muling napaiyak si nanay nang makita niyang nakauwing ligtas noon si tatay. Nakatulog din naman ako dahil sa pagod. Kinabukasan, habang nagluluto ng almusal si nanay, kinausap ako ni tatay sa sala. Eloy anak, bakit ka naman sumunod sa akin kagabi? Kasi po, naawa po ako kay nanay. Iyak po siya ng iyak kagabi sa pag-alis ninyo. Kaya sinundan ko po kayo para masiguro pong hindi po kayo mapapano. Anak, matanda na ako. Alam ko na kung anong gagawin ko pero ikaw bata ka pa. Paano kung pati ikaw mapahamak? Hindi mas lalong kawawa ang nanay mo kapag parehas tayong...
Sorry po. Pakiusap naman anak. Ayaw ka naming mapahama. Bata ka pa at marami ka pang magagawa. Kaya sana ingatan mo ang sarili mo. At pakinig ka sa amin. Simula nang mangyari ang insidente, doon sa bukid at ang pagsunog sa kubo, hindi na muling nagpakita pang matandang babae sa baryo. Ngunit kahit wala na ito, patuloy pa rin ang paglala ng sakit ng mga kabataan. Hanggang isang umaga, may nakakita nga sa akin habang tumutulong kay nanay na magsampay ng mga damit sa bakura namin. Oh, Eloy? Ate Minerva? Anak, pumasok ka na sa loob ng bahay, bilisan mo. Sandali, saan ka pupunta? Ano, Aling Sol? Natatakot kang malaman ng mga tao na walang sakit yung anak mo? Hindi naman yata patas yung ganon. Malayang nakakagalaw ang anak nyo. Samantalang yung ibang bata dito sa baryo ilang linggo nung nakaratay sa higaan nila. Hoy, Minerva! Ano pinagsasasabi mo dyan? Napakasama naman talaga ng ugali mong babae ka. Hinihiling mo pa talaga na magkasakit din si Eloy, ha? Oh, Tabacho, ikaw pala. Kararating mo lang pero yung bunganga mo ang dami ng sinasabi. Eh bakit? Totoo naman ah. Hindi patas na may sakit lahat ng mga bata dito samantalang yung anak nila palaro-laro lang. Ano ba problema mo, ha? Malamang gagawa nila ng proteksyon si Eloy. Anak nila yan, eh. Oh, tapos, paano naman yung ibang mga kabataan? Hahayaan na lang nilang mamatay dahil sa sakit na dumapo sa kanila? Di ba nagkasakit din yung kapatid mo? Dapat nga magtaka ka at magalit sa kanila eh. At ako pa talaga inuutusan mo? Para sabihin ko sa'yo, magaling na ang kapatid ko, ha? At nandito ako para maghatid ng pasasalamat ko kina Aling Sol at Mang Dolpo. Ano? Magaling na yung kapatid mo pero paano? Oh, bakit parang gulat na gulat ka naman yata? Kita ko kung paano tumiim ang mga bagang ni Ate Minerva. Kumuyom din ang kanyang mga kamay na parabang nagpipigil siya ng galit sa hindi ko malamang dahilan. Nakatago lang ako noon sa likod ni nanay habang nagbabangayan ang dalawa. O ano? Tutunganga ka lang ba dyan? Huwag mo sabihin gusto mo na nitong dala kong suma na ibos. Eh eto, sa'yo na lang to dalawa. Ay nako, ewan. Tsaka na nga, Tabachoy. Sus, Tabachoy daw. Ikaw nga itong patay na patay dati sa akin, eh. Dahil sa sinabi ni Kuya Onyok, napalingon si Ate Minerva habang namumula ng bahagya ang mga pisngi. Umakto siyang inambahan ng kamao si Kuya Onyok. Saka mabibigat ang mga paa na nagpatuloy na ulit sa paglakad. Bumaling ng ngiti sa amin si Kuya Onyok at pumasok sa kawayang gate namin. Magandang umaga po, Aling Sol. Magandang umaga rin sa iyo, Onyok. Ang aga mo namang naparito. Gusto ko lang po sanang ihatid tong suman sa ibos, saka binagol. Pasasalamat ko po ito dahil sa paggamot nyo kay Ina. Ibig sabihin, totoong magaling na si Ina? Hindi pa naman po magaling na magaling pero nagagawa na po niya makaupo ng mag-isa. At saka, maayos na rin po yung pagkain niya. Mabuti naman pala kung ganon. Sana magtuloy-tuloy na yung paggaling niya. Sana nga po. Akala namin magiging maayos na si Ina. Ngunit may bandang hating gabi, ng araw ding yon, ay bigla na lang kaming nagising dahil sa pagkatok sa pinto. Kagad akong napabangon nang marinig ang paghagulgol ng taong nasa labas. Nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ni nanay, ay sumilip ako. Doon nga ay nakita ko si Kuya Onyok. Hilam ng luhang ng mata habang karga-karga si Ina na noon ay putlang-putla na. Ngunit ang mas ikinagimbal ko ay ang mga dugong nagmansya sa kanyang mga damit at balat. Alison! Magdalpo! Si Ina! Ang kapatid ko! Ina? Ano nangyari sa kanya, Kuya Onyok? Bakit ang dami niyang dugo? Onyok! Diyos ko! Ina! Ina! Diyos ko ba? Bagyan anong nangyari sa kanya? Isang halimaw! Isang halimaw may gawa nito sa kanya!
Ina? Si Ina lang po ang pamilya meron ako. Bakit? Sana ako na lang. Bakit ang kapatid ko ba? Bakit siya ba? Napuno ng iyak at hagulgul ang bahay namin ng gabing yon dahil sa nangyari kay Ina. Nang mailapag na ni Kuya Onyok ang katawan ni Ina sa sahig, doon ko lang lubos na nakita ang sinapit ng kaibigan ko. Warak ang kalamnan niya at halos wala nang natira sa kanyang mga laman loob. Bahagya pang nakalawit ang kanyang bituka at puno ng kalmot ang kanyang kanang pisngi, liig at dibdib. Onyok, iyo, nakita mo ba ang itsura ng gumawa nito kay Ina? Opo. Hindi ko po pwede makalimutan ang itsura ng halimaw na yun. Kasi laki siya na tao. Pero para siyang bayawak. Makapal at makaliskis ang kanyang balat. Yung mga mata niya parang bayawak din. Tapos sobrang talas ng mga kuko niya. Tapos, nang dumating ako, bigla na lang siyang sumuot sa ilalim ng papag. Nang tingnan ko naman yung ilalim ng papag, may nakita akong hukay doon. Mukhang bayawak na sumusuot sa ilalim ng lupa. Isang abwak ang bumiktima kay Ina. Abwak mo? Oo, iyo. Isa yung uri ng aswang at malalakas sa mga nilalang na yon. At ang nakita mo, isa yung lalaking abwak. Aswang? Ibig sabihin, may aswang po dito sa baryo natin? Hindi namin sigurado kung taga rito ba sila sa baryo. Dahil wala namang kaming nararamdamang kakaiba ng tatay mo. Maaring taga-kabilang baryo siya at napili niyang dito mamiktima sa baryo natin. Ngunit kailangan natin magdoble ingat. Dahil ang mga lalaking abwak, kaya nilang pumasok sa mga bahay na lupa lang ang sahig at makakapambiktima na sila ng tahimik. Tatlong araw lang ibinurol ang bangkay ni Ina at pagkatapos ay agad din siyang inilibing. Sa loob ng 3 araw na yon, tahimik ang buong baryo namin. Akala namin tapos na ang pambibiktima ng aswang. Pero nang lumipas ang ilang araw, isang batang halos magaling na sana ang bigla na namang inatake ng aswang. Ang mas nakakatakot pa, tanghaling tapat pa lang noon. Putol mo! Alexol! May isa na naman po batang nabiktima ng abwak. Ano ka mo? Sino namang bata yon? Si Kiko po. Yung anak ni Aling SP. Diyos ko talaga. Wala nang pinipiling oras ang aswang na yun sa pag-atake. Palibasa kasi sa ilalim ng lupa siya dumaraan. Nasa po si Mang Dolpo? Wala siya rito. Pumunta siya sa bayan. Pero kanina pa naman siya ron. Maya-maya lang nandito na rin yun. Bakit mo na itanong? Kasi po, siya po ang tinuturo ni Aling SP na naganyong aswang at umatake sa anak niya. Ano? Imposible namang mangyari yun ni Albularyo ang asawa ko, hindi aswang. Nasa gitna pa sila ng mainit na usapan nang biglang pumasok si tatay sa bahay. Humahangos at halatang takot. Isinara pa niya ang pinto at agad itong inilak na para bang may pinagtataguan. Kita ko ang pag-aalala sa mukha ni nanay, habang si Kuya Onyok naman ay napalunok nang makita siya. Marahil pareho din kaming nag-iisip. Si tatay nga ba talaga ang abwak na nambibiktima sa baryo namin? Pagga, makinig ka. Kailangan na natin mag-alsa balutan. Ha? Bakit alam mo na bang... Oo, hinarang ako nila kapitan kanina. Sabi nila, kailangan ko raw sumama sa presinto. Si SP, tinuduro niya ako habang pinagbibintangan sa kasalanan wala naman akong kaalam-alam. Pero po kasi, nakita ka raw po talaga niya. Ikaw daw po talaga yung nabaguan niyo bilang abwak at umatake sa anak niya. Kaya ko namang patunayan na hindi ako yun eh. Pero bago ko gawin yun, kailangan mailayo ko na muna rito ang mag-ina ko. Hindi sila ligtas lalo na't isang salita lang ni kapitan. Sumusunod agad ang mga tao. Baka maisipan nilang sunugin ang bahay namin. Hindi sila magdadalawang isip na gawin yon kahit pa may bata dito na pwede masaktan. Kung ganun, may alam po ako na pwede ninyong tuluyan pansamantala. May tsahin po akong byuda sa kabilang baryo. Pwede po kayo ron.
Maraming salamat. Maraming salamat kung ganon. Pangga, mag-impake na tayo bago pa sumugod ang mga tao rito. Hindi na ako naghintay pang utusan ni nanay. Agad akong tumakbo sa kwarto para mag-impake ng ilang damit. Doon ko biglang naalala si Mayumi. Hindi ko alam kung saan ko siya hanapin. At kahit malaman ko pa kung saan siya nakatira, hindi ko rin magagawang magpaalam sa kanya. Kailangan na naming makaalis. Pero habang isinisilid ko ang mga damit ko sa isang bag na gawa sa katsa, may narinig akong sumusudsot sa bintana. Ha? Sino naman kaya yun? Sino nandyan? Mayumi! Ikaw ba yan? Kung ikaw yan, lumabas ka na! Mayumi! Subalit nang sumilip ako sa bintana, tila ba may dumaan na malakas at malamig na hangin. Pagkatapos nun, bigla akong naramdaman ang isang kamay na humawak sa mga binti ko. Sisigaw pa sana ako, pero hindi ko na nagawa nang may biglang humila sa akin pababa, papunta sa ilalim ng lupa. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi na ako nakakilos. Ramdam kong unti-unti akong kinakapos ng hininga hanggang tuluyan akong nawala ng ulirat. At pagmulat ko ng mga mata, nasa isang kulungan na ako. Isang kulungang gawa sa mga sanga ng kahoy. Nasaan ako? Aray! Ang hapdi ng braso at binti ko. Hindi. Buong katawan ko pala yung mahapdi. O mabuti naman at gising ka na, mahal kong kapatid. Kapatid? Ano pong ibig niyo sabihin? Ay, hindi pa pala ako nakapagpakilala sa'yo, no? Ako nga pala si Minerva, ang ate mo. Ate kita? Hindi! Hindi totoo yan! At saka, ano to? Isa ka ring aswang? May tama ka. At dahil nga magkapatid tayo, ibig sabihin, isa ka ring aswang. Siya nga pala, kumusta ang biyahe mo pa uwi? Pasensya ka na kung medyo marahas ang pagkakahatak sa'yo ng isa sa mga tauhan ni Papa. Nagmamadali kasi siya eh. Hindi totoo yung sinasabi mo! Bawiin mo yun! Kawawa ka naman, bata. Bakit? Hindi mo ba inasahang malaman na hindi ka pala talaga anak ng mag-asawang albularyo na yon? Pwes, ngayon alam mo na. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Hindi! Kahit kailan, hindi ako magiging kagaya ninyo! Tay! Tay! Iligtas niyo po ako rito! Pakiusap ko! Nandiyo na po ako rito! Kahit ano pang gawin mo dyan, hindi ka pa rin maririnig ng mga walang kwentang albularyo na yun. Hindi nga nila nalamang mga aswang pala kami ni Papa eh. Tumatawang naglakad palayo si Ate Minerva habang ako naman ay naiwan. Masama ang tingin na nakasunod sa kanya. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay. Nang igala ko ang paningin ko sa paligid, tila ba nasa gitna kami ng isang gubat. Napapalibutan ng matataas na punong kahoy ang buong paligid at naroon kami sa gitna sa isang malapad na espasyo na animoy ginawang parang kuta. Panginoon, pakiusap iligtas niyo po ako. Gumawa po kayo ng paraan para mahanap ako ni nanay tatay. Alam ko pong malapit ko sa mga bata. Hindi naman po ako mabait na anak pero makiusap. Tulungan niyo po ako. Promise hindi na po ulit ako magpapasaway kina nanay. Aloy, sa wakas, nabawi na rin kita sa kanila. Kapitanistong? Oo, ako nga. Pero wag mo na akong tawaging kapitan.
Simula ngayon, ako na ang ama mo kaya malaya ka na pumili kung ano man ang gusto mong itawag sa akin. Hindi! Sinungaling kayo lahat! Hindi kita tatay! Si Tatay Dolpo lang ang tatay ko! Grabe naman. Napakasakit naman ang sinasabi mo, anak. Mahigit 1 dekada na tayong pinaglayo. Tapos ngayon nahanap na kita. Hindi mo man lang ako tatanggapin. Paano niyo po ba nasabing anak niyo ako, ha? Dahil dyan sa balat mo sa binte. At unang kita ko pa lang sa'yo na lumipat kayo sa baryo. Kakaiba talaga ang naramdaman ko. Lukso ng dugo ang tawag doon. Hindi ako naniniwala. At kahit totoo ba ang sinasabi ninyo, hindi ko pa rin gugustuhin sumama sa inyo. Mga masasama kayo eh. Pinatay ninyo ang mga walang kabuhang-muhang na bata. Ganito na lang. Bakit hindi tayo gumawa ng kasunduan? Sasama ka sa amin kapalit na kaligtasan ng mga magulang mo. Ano? Anong ibig niyo pong sabihin? Hahayaan ko silang mabuhay. O tatanggapin mo ang iyong pagiging dugong aswang. Pero kapag sinaway mo ako, masusunog din sila. Kagaya ng pagkasunog namin sa matandang dayo na yon na nagpapakalat ng sakit sa baryo. Hindi niyo pwede saktan si nanay at tatay! Kaya nga pumayag ka na makipagkaisa sa amin para wala nang ibang taong masaktan. Tahimik na lang na tumulo ang mga luha ko noon dahil sa sitwasyong kinasadlakan ko. Sa murang edad ko na ngayon naranasan kong mamili sa pagitan ng 2 pinakamabigat na bagay na kailangang pagdesisyonan ng mabuti. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon makapag-isip-isip. Pero sana naman, maging matalino ka sa pagpili mo, Eloy. Ha? Tay, patawarin niyo po ako. Pero gusto ko pong mabuhay kayo at maraming maligtas. Ayun na naman yung sutsut na yun. Talaga bang hindi niyo ako titigilan? Tumingin ka kasi dito sa likod ng puno. Dito! Hoy! Eloy! Mayumi? Mayumi, ikaw nga! Shh! Inahan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig pa sa'yo dyan eh. Mayumi, anong ginagawa mo rito? So paano mo ako nahanap? Malalaman mo mamaya. Sa ngayon, eto kunin mo to. Kainin mo dahil alam kong wala ka pang kain. Salamat. At ito, inumin mo to pagkatapos ha. Siya nga pala, nasa sina tatay? Gumagawa ng plano para mailigtas ka. O bakit ganyan yung itsura mo? Di ka ba masaya na ililigtas ka nila? Siyempre masaya. Kaso baka mapahamak lang sila eh. Natural mapapahamak sila. Tao lang sila eh. Tapos mga aswang ang kalaban nila at marami pa. Dadalawa lang sila. Pero sa tingin mo ba, magpapatalo sila ng ganun-ganun lang? Siyempre hindi ka nila hayaang mapahamak, no? Mga magulang mo sila eh. Tama ka nga. O siya, pusin mo na yung pagkain mo at mamaya, magsisimula na ang tunay na laban. Hindi ko alam kung paanong dinadaan-daanan lang ng mga tauhan ni Kapitan Estong si Mayumi. Para bang hindi nila siya nakikita. Pero kahit nagtataka na ako noon, hindi ko na lang pinansin yon at nanatili lang ako sa pwesto ko hanggang dumating ang gabi. Hindi rin umalis sa tabi ko si Mayumi, kaya kahit papano may nakausap ako. At dumating na ang 3 oras. Ang aking nawawalang anak na matagal nang nawalay sa akin ay nahanap ko na rin sa wakas. At ngayon, magiging kaisa na natin siya! Alam mo naman talaga magtatagumpay siya. Nakapagdesisyon na ako, Mayumi. Alang-alang sa kaligtasan ni nanay at tatay. Tatanggapin ko na ang... Sa tingin mo ba talaga makukuha mo si Eloy? Estong, nagkakamali ka!
Maria! Teka, si Lola Maria yun ah. At saka, kilala siya ni Kapitan Estong. Magpakilala naman talaga sila. At para malaman mo, ganyan talaga ang mga aswang no. Tuso at mapagkunwari. Nagpanggap siyang hindi niya kilala si Lola Maria pero ang totoo, matagal nang may hidwaan sa pagitan ng mga lahi namin. Lahi ninyo? Nandito ako para bawiin si Eloy. Hindi siya nararapat sa mundo mo. Dahil hindi siya katulad mo. At kailanman hindi magiging tulad mo ang anak ko. Ano raw? Ano ibig sabihin ni Lola Maria? Eloy, anak ka ni Lola Maria. Teka, nagugula na ako. Matanda na si Lola Maria. Paano naging anak niya ako? Dahil hindi pa naman talaga matanda si Lola Maria eh. Sa katunayan, siya ang prinsesa ng mga diwata. Pero nung umibig siya kay Kapitan Estong, itinakwil siya ng ama niya. At ang kondisyon para matanggap siyang muli ay iwanan ka dito sa mundo ng mga tao. Kaya iniwan ka niya, kinaling sulot Mang Dolfo. Ano? Pero kung isiping hindi ka mahal ng tunay mong ina, Eloy. Dahil ipinadala niya ako para maging kasama mo. Kaso nga lang, nahuli na ako kanina at nakuha ka na ng mga kampo ni Kapitan Estong. Kaya pala siya sumulpot sa baryo. Dahil alam niya kumikilos na si Kapitan Estong para kunin ako. Hindi ko na alam kung paano patatanggapin ng utak ko ang lahat ng mga nalaman ko ng gabing yon. Hindi ko akalain ang mga itinuring at kinalakan kong mga magulang ay hindi ko pala tunay na magulang. Pero wala akong naramdamang galit sa puso ko. Mas nangingibabaw sa akin ang pag-iisip kung paano ko tatanggapin ang lahat ng mga natuklasan ko. Ngayon, Estong, tayo magtutuos. Babawiin ko sa iyo ang anak ko. At hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo. Anak mo? Anak ko rin siya, Maria. At sa tagal ng panahon ay hinahanap ko siya. Hindi na ako papayag na mawalay pa ulit siya sa akin ngayong natagpuan ko na siya. Siya ang tagapagmana ko. At siya ang susunod na magiging hari ng mga abwak. Kung gano'n magkakamatayan muna tayo bago mo yun magawa, Estong. Nagsimula na ang laban sa pagitan ng prinsesang diwata at ng pinuno ng mga aswang. Unang lumusob si Lola Maria at agad silang nagpambuno ni Kapitan Estong. Ilang sandali pa, dumating na rin si nanay at tatay para ilabas ako sa kulungang kahoy na yon. Eloy, anak. Sandali lang at ilalabas ka namin dito. Tay! Dumating po kayo! Ano, Eloy? Sinaktan ka ba nila? Kuya Onyok! Nandito ka rin! Siyempre naman. Baka kasi kapag nalaman ni Ina na hindi ako tumutulong, multuin ako nun eh. Alam kong mahalaga ka sa kanya at matalik kayo magkaibigan. Kaya gagawin ko ang lahat para makatulong akong iligtas ka. At hindi kami papayag na may mangyaring masama sa'yo. Mamamatay muna kami bago kanila makuha sa amin. Aling Sol, sumusugod na yung mga abwak! Ikaw na magkalas ng panalin nitong nasa kulungan. At ako naman ang bahala makipaglaban sa mga aswang na yan. Nay! Sa likuran nyo! Munti ka nang masunggaban ng isang abwak si nanay nun. Mabuti na lang at maagap si tatay kaagad niyang nasaksak ang aswang gamit ang hawak niyang punyal. Umangil ang abwak nang masugatan sa kanyang kalamnan at sumuot ito sa ilalim ng lupa. Kalasin niyo na po yung tali sa kulungan, Aling Sol. Kami na pong bahala sa mga abwak. Sige mga aswang! Sugod na makatikim kayo ng bagsik nitong sandata ko! Mag-iingat kayo, Mi. Ikaw rin, Onyok. Opo! Kayo rin ho, Mang Dolfo. Nang tuluyan ng makalas, ninanay ang tali sa pintuan ng kulungan. Agad ako lumabas. Kita ko kung paano magbakbakan ang mga aswang at ang mga engkanto. Pareho silang malalakas at walang gustong magpatalo. Kahit matanda ang anyo ni Lola Maria, hindi maitatangging magaling siya sa pisikal na pakikipaglaban. Ngunit dahil tuso ang mga aswang, nagawa pa rin niyang masugatan si Lola Maria.
Ano, Maria? Akala mo ba matatalo mo ako porket bumalik na ang kapangyarihan mo bilang isang engkanto? Baka nakakalimutan mo na may kapangyarihan di kami mga aswang. Huwag ka pa, kampante. Kahit pa nagawa mo kong masugatan, sinasabi ko sa'yo, hindi kayo mananalo sa amin. Muling sumugod si Lola Maria para bang hindi niya alintana ang nagdurugo niyang braso. Nang sipatin ko ng mabuti, nakita kong unti-unti iyong humihilom. Doon ko napatunayang makapangyarihan nga ang mga engkanto at hindi sila basta-bastang kalaban. Eloy, anak. Itatakas ka na namin dito habang abala pa sila sa pakikipaglaban. Mayumi, samahan mo sina Sol at Eloy. Tutulong lang ako sa paglaban sa mga abwak. At saan naman kayo pupunta? Akala niyo ba makakaalis kayo dito ng buhay? Magkakamatayan muna tayo lahat. Nay, nagbabagot po siya ng anyo. Walang iya! Isang aswang! Aswang ka pala, babae ka! Tapos kumakamanlain ka sa akin, wagas! Yan ang anyo ng mga babaeng abwak. Nagiging isang mabalasik na nilalang sila na may pakpak. Aling Sol, yung mga pangontra, ihanda niyo na po. At maya-maya magtatawag na yung aswang na yun ng mga kasama. Inilabas ni nanay mula sa dala niyang bag ang mga pangontra sa aswang. Asin, bawang at isang likidong akala ko'y agwa bendita. Ikinalat ni nanay ang mga yon sa lupa para apakan namin. At ang iba naman ay isinabog niya sa mga paparating pang aswang. Kahit nasasaktan at umuusok na ang katawan ng ilan, hindi sila agad nagpatinag. Ngunit dahil engkanto si Mayumi, nagawa niyang hingin ang tulong ng kalikasan at doon nagsimulang lumakas ang puwersa para puksain ang mga kalaban. Walang yakang engkanto ka! Puputulin dito mga bagay mo at pati na yung liit mo kapag nakawala ako nito! Yun kung makawala ka pa. Hindi ako makaina! Hala, ang galing! Kaya niya pagalawin yung mga bagay na parang sarili niya mga galabay. Oo, pero huwag kang malilingat. Maging alerto ka dahil marami pa yung mga aswang na yan. At kaunti lang tayo. Kung ibababa natin ang depensa, maaaring matalo tayo kaagad nang walang kalaban-laban. Kung ganun, hindi pa lalakas ang labanan, kundi utakan. Oo, anak. Kahit bata pa ako, inunawa ko na lang ang lahat ng nangyayari noon sa paligid ko. Akala ko dati, sawan sa panatayin ko lang mapapanood ang mga ganong klase ng kapangyarihan. Pero dahil sa naranasan ko at sa nasaksihan kong labanan, nalaman kong may katotohanan pala ang mga yon. Kahit pa mas marami ang kalaban, nagawa pa rin ni na Lola Maria at tatay na umabante. Maraming napuksa sa mga alagad ni Kapitan Estong at nang dalawa na lang sila ni Ate Minerva ang natira, hindi pa rin siya sumuko. Walang yakang! Papa, tulungan niyo ako rito! Minerva, bitawan mo siya! Mga walang hiya kayo! Oo, ano? Nasaan na ang mga alagad mo? Wala na. Wala ka ng lapanisto kaya sumuko ka na. Kahit ano mangyari, hindi ko isusuko ang karapatan ko sa anak ko! Kung ganon, mauna ka na sa impyerno! Ginamitan ni Lola Maria ng kapangyarihan si Kapitan Estong. Ang mabalasik nitong anyo ay unti-unti nang naglalaho at muli na siyang nagiging tao. Nang balingan ko sina tatay at Kuya Onyok, pareho silang sugatan. Kita ko sa mukha nila ang pilit na pag-inda sa sakit ng kanilang mga natatamo. Kasabay ng paghigop ng kalikasan sa enerhiya ni na Kapitan Estong at Ate Minerva, unti-unti rin silang naging abo. Sumama sa hangin ang mga bahagi ng kanilang katawan hanggang sa tuluyan na nga silang naglaho sa kawalan.
Ay, sa wakas natapos na rin. Oo, iyo. Tapos na. Nakaganti na rin tayo sa mga nagawa nila. Lalo na para sa kapatid mo. Sila din po ba yung mga kumulam sa mga bata? Yung lola ni Minerva ang kumulam sa mga kabataan sa baryo. Ngunit naibalik na namin sa kanya ang sumpa. Kaya siguro sa ngayon may bumabalik na ang lakas ng mga bata. Mabuti naman po kung ganun. Sayang lang. At kinakailangan pang mamatay ng ibang mga bata bago pa mapuksa ang tunay na may sala. Madaling araw na nang makauwi kami sa bahay. Kasama pa rin sina Kuya Onyok, Mayumi at Lola Maria. Hilom na ang sugat ng matandang diwata, kaya si Mayumi na ang gumamot sa sugat ni Kuya Onyok, habang si nanay naman ay kay tatay. Nakahilig lang ako doon sa sandalan habang nakaupo, mas iniinda ko pa ang pagod at antok kaysa sa mga galos na natamo ko. Aray, hapde. Dahan-dahan lang naman, Pangga. Ay, kung makapagreklamo ka naman parang hindi ka albularyo. Dinidiinan mo naman kasi yung mga sugat ko. Hindi naman na. Natural, masakit yan ang lalim ng sugat mo. Sino ba namang hindi madedehado kung 3 aswang ang kalaban ko? Tapos, sumusuot pa sa ilalim ng lupa. Hindi ko nga malaman kung saan sila lalabas. Albularyo ako, hindi manunugis. Kaya malay ko ba sa pakikipaglaban? Oo na, sige na. Ang dami pang sinasabi, Pangga. Ay nako, inaalaggam na ako dito. Kumakain ka ba ng matamis, Yumi? Nailing na lang na napatawa si nanay at tatay sa parinig ni Kuya Onyok. Ako naman dahil sa sobrang pagod, hindi ko na namalayang nakatulog na ako sa upuan. Kinabukasan, pagising ko, sinalubong ako ng sinag ng araw. Mataas ng sikat nun at narinig kong nagtatawanan na si nanay sa sala. Marahan akong bumangon at nagtaka ako nang makita kong wala nang bakas ng mga galos sa katawan ko. Saka ko naalala kung gaano kabilis maghilom ang sugat ni Lola Maria. Naisip ko, marahil siyang gumamot sa akin, kaya gano'n na lang kabilis maghilom ang mga sugat ko. Oh, Eloy anak, mabuti naman at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos naman po, Nay. Halika nga rito, anak. Batiin mo ang nanay Maria mo. Narahan akong lumapit sa kanila at sinalubong ako ni Nanay Maria ng isang matamis na ngiti. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko noon. Pero tila ba may sariling pag-iisip ang mga paa ko. Kusang dinala ko sa kinaroroonan ni Nanay Maria. Agad niya akong kinabig at niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang matagal na niyang pangungulila sa isang anak, kaya niyakap ko na rin siyang pabalik. Matagal ko nang pinapangarap na mayakap ka ng ganito, anak ko. Patawarin mo si nanay kung nagawa kong ipaampun ka sa iba. Ayoko lang na mapahamak ka at alam kong hindi ka rin pababayaan nila Sol at Adolfo. Hindi naman ako nagkamali. Nakikita ko namang mahal na mahal ka nilang parang tunay nilang anak. Siyempre naman, matagal na naming inaasam ni Dolfo na magkaanak pero hindi talaga kami mabiyayaan. Kaya nang dumating sa buhay namin itong si Eloy, talagang minahal namin siya ng higit pa sa buhay namin. At nagpapasalamat ako sa inyo dahil doon. Eloy, ngayong alam mo na ako ang tunay mong ina. Naway tanggapin mo ako sa buhay mo, anak. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman kita babawiin, Kinasol. Bibisitahin lang kita para naman magkaroon tayo ng oras at para magkakilala pa. Gusto kong magpakaina sa iyo, anak ko. Sige po, Nanay Maria. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayong nakilala mo na ako.
Itinotoo nga ni Nanay Maria ang palagi niyang pagdalaw sa akin at sa bawat pagbisita, may dala siyang mga prutas at gulay na preskong-presko pa. At dahil tapos na ang sakuna sa baryo, yung kumitil sa buhay ng ibang mga kabataan, sa wakas, bumalik na rin sa normal ang lahat. Nakabalik na ako sa pag-aaral, pati na rin ang ibang mga kabataan. Muli na namang napuno ng tawanan at laro ang kalsada, na para bang hindi kami naratay ng halos isang buwan. Nalaman na rin ng mga taga-baryo na sina Kapitan Estong ang may kagagawan sa pagkakulam sa mga bata at sa wakas, nalinis na rin ang pangalan ni tatay. Ano ba yan? Kita nang natutulog pa yung tao eh. Gising na po, mahal na prinsipe. Mauhuli ka na po sa klase mo. Alas 6 na kaya? Ano? Aray! Yan, kasi hinay-hinay lang. Bigla-bigla kasi bumababa yan tuloy. Napatid ka tuloy ng sarili mong kumot. Sige, tawanan mo pa ako. Sama talaga ng ugali mo, no? Imbis na tulungan mo ako rito eh. Oo na po, eto na po, kamahalan. Kunin niyo po yung kamay ko at itatayo ko po kayo. Kasama ko pa rin si Mayumi noon hanggang sa magbinata ako. Nagkawalay lang kami ng magkolehiyo ko sa ibang bayan at dahil malayo, kinailangan kong umupa ng kwartong malapit sa eskwelahan. Pero paminsan-minsan sumusulpot pa rin siya sa tabi ko. Mabuti na lang at may kakayahan siyang itago ang presensya niya kaya ako lang ang nakakita sa kanya. Sa ilang taon naming pagsasama bilang magkaibigan, hindi ko maitatanggi na nagkaroon na rin ako ng kakaibang pagtingin sa kanya. Hindi bilang isang kaibigan, kundi mas higit pa roon. Eloy! Mama! Binatang-binata ka na! Tapos dalaga na rin itong si Mayumi. Alam nyo, bagay na bagay talaga kayong dalawa. Siguro naman pwede kayong dalawa, no? Isang diwata tapos isang may dugong ikanto. Ay. Ano naririnig ko, ha? Ikaw, Onyok, ang dami mo talagang alam. Hayaan mo na nga yung mga bata, darating din sila sa ganyan. Kaya ikaw, wag mong madaliin. Oo nga naman. Siya nga pala. Pinapatanong nung anak na dalaga ni Ramon kung ano raw ba ang pangalan mo. Abay, mukhang may nakakagusto sa'yo ah. Mabuti pa. Sarili mong love life ang atupagin mo at wag mo nang isali itong mga bata sa kalokohan mo. Oo nga. Ay nako, pinagkakaisa na naman nila ako. Isusubo ko kayo kay Ina. Sasabihin ko, bultuin niya kayo. Nagdilang anghel nga si Kuya Onyok noon at kaming dalawa nga ni Mayumi ang nagkatuluyan. Pumayag naman si Nanay Maria dahil anya hangad niya raw ang kaligayahan ko. Sa ngayon masaya pa rin kaming nagsasama ni Mayumi at meron na kaming isang supling. Sa katunayan nga, siya ang pinagsulat ko nitong kwento ko dahil wala talaga akong talento sa pagsusulat. Naway may napulot kayo sa karanasan kong ito at ngayon pa lang ay lubos na akong nagpapasalamat sa inyo sa pag-ere nito. Muli po, ako si Eloy. Lubos na gumagalang, God bless at more power sa inyong channel.